dahil nakatanggap ka ng 6 na maleta. Kaya mga kasama, ang tanong ko, credible pa ba si Erwin Tulfo na humawak ng Blue Ribbon ay siya mismo mga kasama ay sangkot, isa ring magnanakaw. Ang tapang ng mga Tulfo ay hanggang away mag-asawa lang. Tama! Pero para sa bayan, duwag at mga walang bayag ang mga tarantado. Ayan, malapit-lapit na daw po. Andiyan na. So, at tabayanan po natin. At malapit-lapit na po. Ang tabayanan po natin. Sige. Mga kasama, malapit-lapit na sila. Nasa MOA area na, and that means mga kung traffic consideration 10 minutes away. 10 minutes away. Nandiyan na sila, tumatawag na po ang ating mga bayani ng pagtatanggol at pagbubunyag sa katotohanan. Sige Vince, banatan mo ang bagong pangalan ng grupo ni Marcos sa loob ng Senado, 12 Judas. Kung mayroong 7 pares, mayroon din pong 12 Judas. At ang 12 Judas, ito ay isa ang magkapatid na Tulfo, T-U-L-P-O. Kung baliktarin mo, putol. Tulfo, putol. Kaya Rick, kaya may karapatan po akong i-criticize itong magkapatid na Tulfo na ito. Dahil isa po ako sa bumoto sa kanila. Dahil isa ako sa bumoto sa kanila, dahil isa ako sa mga nauto, naggago ng magkapatid na Tulfong ito. Naakala ko noon, kung makapagsalita kay Risa Hontiveros, kay Kiko Pangilinan, ay grabe halos isumpa niya. Kung makapagsalita ay bobo at tanga itong si Kiko at si Risa. Bakit ngayon ay himot quit na siya kay Risa Hontiveros? Namalita na! At ito pa mga kasama, yun pala, kaya kumukontra lang siya doon kay Risa Hontiveros. Ang sabi niya, hindi naman daw masama ang magnakaw sa kaban ng bayan basta kasama silang mga Tulfo. Yabe naman. Mga kababayan, Vince, excuse ha, pag dumating po ang 18 brave soldiers, ay kung hindi po makakadaan sa harang ng barikada ng mga lispo na kapatid natin, dito na natin pababain. Hawanan natin at magkadaop ang palad natin at tanggapin dito ang mga 18 former soldiers. Tingnan natin kung makakapasok sila sa gate ng Senado. Yes. May harang na. Sa may tulay daw, may harang na. Hindi dito po sila magagaling. MOA sila. MOA doon. Doon sila. May harang. So kung wala sila sa MOA at iikot sila, bantayan na lang natin na dyan dumaan. Yes. No? Ano ba ang ikinatatakot, Vince? Ni Marcos, kung kailangan mag-imbestiga at kailangan ilantad sa publiko, kung wala kang kasalanan at hindi ka nasasangkot sa mga anomalya at sindikato ng flood control, bakit lahat na lang ng ahensya at instrumento ng gobyerno ay pakikilusin mo? Alam mo naman partner, na lahat ng nakawan sa gobyerno ay hindi yan mangyayari kung walang paintulot ng walang kwenta at bangag ng Presidente Marcos. Exactly, mga kababayan. Ang tawag po diyan sa prinsipyo na yan sa pamumuno, respondeat superior. Yes. Command, responsibility, and accountability are now vested into Marcos. Yes. Siya ang Pangulo di ba? Halimbawa, sinasabi niya, hindi ko pwedeng pakialaman ang Senado. Pero kagabi, kinilala niya ang 12 Judas. Ihudas din siya. Siya ang pinakahudas sa ating bansa. Dahil siya ang presidente na nagtaksil sa kaban ng bayan at pahirap sa ating mga ordinaryong Pilipino. Presidente ang walang puso para sa mahirap. Mas pinili ang maleta kaysa sa sariling bayan. Gantahan natin siya, no, mga kababayan. Ayan na! Ayan na! Ang kasaysayan ay paparating na ang delivery ng Pan-Amerikano. Hindi ko yun. Kapatid, pareti ako ng kantang Magkaisa. Magkaisa. Wala pa. Hindi pa yan sila. Masyado naman excited si ate. Kantahan muna natin ang Marcos, magnanakaw. Everybody please stand up. Huwag kayong mahiya, araw natin
ganito. Everybody, you are not audience. You are participants. Please everybody stand up. Can we request you to stand up? Everybody, kung si Jinggoy nagpakulong, hindi natin kailangan magpakulong. Tumayo lang tayo. Everybody please stand up. We are requesting you. Aba, mabigat talaga sa ibang tumayo, ano? Pwede naman tayong tumayo siguro para makipagkaisa. Okay? Naririnig niyo naman siguro kami dyan, ano? Okay, everybody please stand up tayo. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Mas mabilis ang cellphone at andyan na. Dumarating na. Palakpakan na natin. Salubungin na natin yung beans. Hindi sagutin mo yung katanungan natin. Nakikita natin yung alyansa ng Makabayan, Dilawan at saka administration. Ano yung masasabi mo dahil kahapon at mga nakarang araw pa, nakikita natin talaga yung hatak nila, bayaran talaga yon at bilib ako, ang nagdadala lang yung nagchat-chant eh. Pero yung mga nakasunod sa kanila, hindi nila alam kung ano yung dahilan, bakit sila nandito. So, ang tanong ko sa iyo, Kuya Eric, ganito. Ano ba talaga yung galaw ngayon ng Makabayan? Bakit sila nag-alyansa sa Dilawan at sa Rehimeng Marcos? Kuya Eric. Magandang tanong yan mga kababayan. Ang Makabayan Block o yung Kamatayan Block sa Kongreso, yung Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan NPA Recruiter, tsaka yung Alliance of Communist Teachers. Ito po ay mga organisasyon, Brother Captain Ray, na hawak ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at ng NDF. Tinatawag po silang urban operatives. Ibig sabihin po mga kababayan, sila ay naglalayong pabagsakin ng gobyerno. Para mapabagsak ang gobyerno, ang isang klasiko na taktika nila is mag-infiltrate sa gobyerno. Dito ka ba, Captain Ray? Nag-feedback ka. Dito. Ang ibig sabihin po, join the government to destroy the government. Yun po yun. Ibig sabihin po, si Marcos at sila Romualdez nagpapagamit at naggagamitan sa mga komunistang urban operatives para pahinain ang gobyerno. Sa pagkadesperado ng gobyerno ni Marcos na magkaroon ng suporta sa poder dahil ang taong bayan ayaw sa kanya, ginamit nito ang mga kalaban ng kanyang kalaban. Ang prinsipyo naman dyan mga kababayan ay the enemy of your enemy can be your friend. Ang kaaway ng iyong kaaway ay pwedeng gamitin mo na maging kaibigan. So kaaway po ng Duterte Good Government Projects and Programs ang CPP, NPA, NDF dahil nilalabanan po ni Pangulong Duterte at ng kanyang pamumuno at ng uri ng kanyang politika ang terorismo, ang kriminalidad, ang droga, ang sindikato at mga kurakot. Lahat ng ito ay ginagawa ni Marcos. Kaya kailangan niya ng lumalaban sa mga Duterte. Ginagamit po ang Makabayad o Kamatayan Block na ito para lituhin at linlangin ang taong bayan. Pero hindi tayo papayag. Sapagkat ang hanay ng mamamayan na nagmamahal sa tamang pamamahala, matino at matuwid na gobyerno ay higit na mas marami kaysa mga urban operatives na ito na pinupuntuhan at ginagamit ni Marcos para umatake sa mga Duterte. Yan ang tinatawag na classic divide and rule, and then let your enemy become your friend for a while you are still using them to destroy your main enemy. Sino ang main enemy ni Marcos? Ang mga Duterte. Dahil hindi siya papayag na magiging matino ang gobyerno, walang korupsyon at walang pandarambong. Sino ang apektado kapag Duterte ang namumuno o may kaparehong programa sa mga Duterte? Ang CPP, NPA, NDF. Kaya sila ang pinaka-conveniente na makakaalyado at magagamit ni Marcos. Maraming salamat, Kuya Eric. Ito pong ating pagtatanong, ito po ay hindi haka-haka. Ito ay base mismo sa personal experience ni Kuya Eric. Alam natin lahat, dati siyang kadre at ngayon nasa gobyerno, tumutulong siya sa panahon ni PRRD. So may pinagmumulat ang kanyang mga sinasabi sa atin. Kuya Eric, pangalawang importanteng tanong. Yes.
Bakit? Bakit? Ang kagaya mo na nagsasabi ng katotohanan, ang kagaya ni Major General Romy Pukis nagsasabi ng katotohanan, Respicio Kiko Torre, Barsaga. Kiko Barsaga, bakit lahat doon nagsasabi ng katotohanan, kinakasuhan, ikaw multiple cases, Yes. bakit ang harapang pagparada ng mga CPP, NPA, Makabayan Black, na alam natin sila naggugulo sa bansa. Bakit harapan? Hindi masawata ng ating gobyerno, hindi masawata ng DILG, hindi nila magawa ng paraan para ito ang kasuhan. Harapan, nagmamarcha, CPP, Correct. NPA. Pakisagot, Kuya Eric. Sapagkat sila po ay magkakasabwat upang ilugbog ang gobyerno. Kapag nagkagulo ang gobyerno, mahina ito upang lumaban sa CPP, NPA, NDF. Ang layunin po, Captain Ray Valeros, ng CPP, NPA, NDF ay magkagulo. Pag nagkagulo at walang gobyernong matino na umaharap sa kanila, pababagsakin nila ang gobyerno at sila ang mag-agaw ng kapangyarihan. That is why they pretend to be joining the rallies, but they are funded and protected by Marcos. Ang tawag po dyan, tactical alliance. At ang pagprotekta ng DILG, ng DOJ, at ng mga pulis na mga opisyal, at ang pag-tolerate ng Armed Forces of the Philippines sa sabwata ni Marcos, ni Romualdez at ng CPP, NPA, NDF ay isang malaking kataksilan na dapat maibunyag at dapat labanan ng taong bayan. Salamat, Kuya Eric. Palalim tayo ng palalim dahil damay dito ang mga kapatid nating kapulisan at kasundaluhan. So, ibig sabihin, kaya maraming namamatay sa labanan, sa bakbakan, dahil yung sabwatan ng gobyerno at ng CPP, NPA. So, kawawa ang ating mga kapulisan, namamatay. Sila ay walang kinalaman rito na uutusan lang ang ating AFP, ganun rin. So, ito yung hindi maganda. Harapan! Nandyan, hindi nila masawata. Kuya Eric, ito pinaka-importanting tanong pa. Bakit? Bakit? Ayaw ko magmura pero putang ina! Ang ayaw magpalibing kay Marcos Sr., mga dilawan. Ang nagpatalsik sa tatay niya, dilawan. At mga komunista. Mga komunista. Bakit nakikipag-alyansa ngayon ang dilawan sa Marcos? May posibilidad ba na? Mag-join muna tayo, Dilawan, Makabayan, Marcos, mag-join tayo para pabagsakin ng Duterte. And later on, pag wala na Duterte, ang gagawin ng liberal Makabayan, pabagsakin naman si Marcos. That is correct. Mga kababayan, Pakisagot tama po kay yan. Eric. Tama po yun. Ang tactical na alyansa ng dilaw, pink at mga pula sa CPP, NPA, NDF ay alyansa sa pagpapahina ng gobyerno. Kapag si Marcos ay nalulong at nalubog dito sa korupsyon at nagagalit ang taong bayan, ang unang sasakay sa kilusan ng taong bayan na magpapabagsak sa kanya ay mismo ang CPP, NPA, NDF at mga dilaw at pula para sila ang mag-agaw ng inisyatiba. Yun ang hindi natin papayagan sapagkat ang mga CPP, NPA, NDF at dilaw at mga pink na mga balahibo ng kaalyado ni Marcos, kasabwat sila sa pagtatanggol ng korupsyon at plunder habang pinapahina nila si Marcos, pinapahina nila ang gobyerno, and eventually aagawin nila ang kapangyarihan. Captain Ray, tawagin ko lang si Brother Benz at siya muna at ready lang kayo dyan. Captain Ray, thank you for the interaction sa inyo, sa grupo nyo sa UPI. Brother Benz, go ahead. Kaka-announce lang po, approaching na ang ating mga kasamang 18 Marines. Antabayanan po natin at sabay-sabay po natin silang sasalubungin dito. Mag-ready. Mag-ready po tayo at alam ko medyo marami-rami na rin naman tayo. Sama-sama nating paglaban ang 18 Marines laban sa mga haharang sa kanila.